sa pagpaplano ninyo. Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas ng loob para magtayo ng negosyong ito? Sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi. Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila eh. Sige, so nakailan silang punta sa iyo? Hindi ko mabilang, Mang Ted, hindi ko mabilang. Marami na, kasi maraming beses. Okay, sige. sila, Sige, klaro na po iyon. Klaro na yung pambi na yan na madalas dyan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at caretaker ng Captain's Peak Resort. Diyan po nga sa area po ng Chocolate Hills sa Bohol. Magandang umaga po sa inyo ulit, Ma'am. Good morning po. yes, good morning po, Mang Teddy. Opo. Kapag ba sila pumupunta dyan, nag-overnight ba sila dyan? Sila ba ay nagpupunta bilang mga inspektor ng DENR o nagpupunta sila dyan to enjoy your facilities? No, they are not. They are passing by because of their work. Okay. Opo. So hindi sila pumupunta dyan para naman mag-enjoy sa your facilities? Wala po Okay. nangyari na ganun. Okay, very good. Sige. So sa ngayon ganito. Saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan at mga magkano ang nagasta ninyo? Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Mm-mm. Pagkatapos meron po siyang naisisave na po, kasi single po yung kapatid ko, Mm-mm. bumili siya ng lupa na dito po sa Bohol. It will siguro mga almost 6 hectares po na may chocolate hills. Tapos, yun na po. Okay. Unti-unti po na Oo. siguro Hindi- sa isang taon may isang structure na pwedeng Okay. ipagawa. So hindi kayo nag-loan sa bangko, hindi kayo nang-utang sa bangko. Wala po. Okay, Walang sige. ganun. Opo, Step opo. by step po. Every year Yes. meron pong itatayo. Every year merong isa, Okay. dalawa. Opo, Ganun sige po. po. Ang Sige. hirap na dinaanan ng kapatid ko ngayon. Yes, sir. Yes, ma'am. Ayan, sincerely understand. Kaya nga, ito ho ang akin po tinatanong para maintindihan nila, di ba, yung puhunan ninyo dito. At bagamat inaamin nyo, may pagkakamali nga kayo, pero yung hirap na ninyong dinanas dito. Ngayon, ma'am, sa sitwasyon na ito, na inyong kinakaharap, ano po, na may kontrobersya dito, kayo ho ba, ano ang maaari ninyong magawa ngayon para makorek pa ito kung kaya pang makorek, at handa ba kayo kung sakasakaling talagang pasarduhan na po kayo at eventually hindi maging maganda ang desisyon ng gobyerno? Sana isipin nila muna kasi ang hirap naman silang nag-a-approve pagkatapos sila po ang mag-issue ng notice of closure, 'di ba? Pag meron na lang yung ano na lang panawagan ko kung yung pagkakamali po namin, bigyan nila po kami ng panahon para mai-process yun, yung mga structures na sabi nila hindi po na blend sa Chocolate Hills, ibahin na namin yung kulay ng mga kulay po ng mga structures po namin. Yun lang po kasi hindi po ba sila maawa sa amin? Hindi po kaming mga mayayaman na nag-invest ng negosyo po dito sa Bohol. Yung sa amin lang po, yung area namin na ang daming ano ba yon? Cogonal area po kasi yung lupa namin. Pagkatapos pinaganda namin at ito po ang nangyari. Opo. Parang we are lack of knowledge po. Parang ganun po. Sige. So, balikan ko lang. Itong PAMBI at saka yung taga-DENR, nagpupunta dyan sa inyo, nag-operate na kayo, pero wala na nagsabi sa inyo na you stop operating kasi wala pa kayong ECC? Last time po, yung may controversial po na may maliit na quarrying yung sinasabi ko po, yung parang anong maliit lang, maliit. Opo. Kailan official kayo nakatanggap ng cease and desist order for you to stop operating? Kailan po? Do you remember? Hindi ko po, parang nakalimutan ko na po. Pero but you recall na merong official na papel na pinahihinto kayo sa inyong operasyon? January? Yes, January po. January kailan? Nitong taon, this year, right? Parang
This year? Yes, parang hindi po na ano, yung Janu- date po. January 22. Opo, ngayon 2024, right? Yes, oo. Okay. So, pinahinto kayo noon. Huminto ba kayo? Ay, yung reason po, pwede po, ito lang yan po sa amin, para private lang po. Hindi. Kasi nagkaroon pa dyan ng provincial athletic meet, di ba? February. Yes, there's a reason behind why is it na ano po. Ito lang po ang hihingin ko po sa inyo na siguro yung reason po bakit we're still operating at that time. Bakit po, ma'am? Bakit po? Yun lang po ang hihingin ko po sa inyo, Mang Ted. Opo. Ano pong hinihingi nyo? Hindi nyo maaring ikwento o gusto nyo ikwento? Yes, hindi po maaaring ikwento muna Okay. sa ngayon po. Opo. Totoo ho ba din na meron kayong congressional meet dyan ng kongresista ninyo sa inyong distrito maliban doon sa provincial meet? Yes po, kasi hindi nila alam yung ano, yung nangyari po na may issue na po ng ano, temporary closure po. Opo. Sige, so sabi ho ninyo, ma'am, no, na sorry kasi kanyo hindi kayo maalam, 'di ba, sa mga requirements, sa mga batas na ito na kailangan at nag-operate kayo na meron kayong hindi pa nakukuha na requirement. Ma'am, pwede ka tumubag, no, magtubag sa akong pakiana, sa akong pangutana. Dito ba meron kang ibinigay na anumang pabuya sa sino mang taga-DENR o PAMBI para ka makakuha ng resolusyon at makapag-operate? Wala po. Mhm. Hindi po ako marunong magbigay po. Wala po akong perang pambigay. Ito lang po siguro yung problema. Mhm. Siguro yun po yung pinakamalaking problema, siguro hindi ako marunong magbigay. Bakit naging problema yung hindi ka marunong magbigay sa inyong sitwasyon? No comment po dyan, Mang Teddy. Opo. We understand. Naintindihan ko po. Naintindihan ko, ma'am. I sincerely understand. Alright. Ito pong PAMBI ka ninyo na yung nagpapatrol, puro sila mga taga-barangay lang, walang taga-DENR doon, walang taga-provincial tsaka municipal? Wala. Kasi yung municipal hindi na fit nila field yung ano eh. Okay. Hindi nila trabaho yung mag-roaming around sa protected area. Okay. The PAMBI, they are allowed to roaming around the protected area to check if there is there's Chocolate Hills. Opo. Ito pong PAMBI na ito, puro taga-barangay, may taga-DENR din na dumadaan sa inyo madalas kamo dyan? DNR sila. Okay. Yung mga army nila, hindi namin kakilala yung mga army nila. Okay. They are passing by, they're Okay. roaming around. Opo. Sige. Yung pong itong si Ariel Rica na penro ng DNR diyan sa Bohol, gaano siya kadalas diyan before magkaroon ng kontrobersya, before noong September 6, before mag-September 6 ng 2023, gaano siya kadalas magpunta sa inyo? Ariel Rica, parang hindi ko pa nakikita yon si Ariel Rica eh. Kasi yung department po nila, may designated personnel po sila ng mag-asikaso po. Opo. Hindi po si Ariel Rica po. Opo. Yung sa PAMBI, yung sa IMB, meron po silang designated personnel na mag-entertain po sa amin, yung mga proponent. Hindi Opo. po si Ariel Rica po. Opo. Sige po. Sige, so ma'am, may tanong ka ba, Cha? Sige, may tanong lang po si Cha, ma'am ha? Opo. Kanina lang po, no, Ate Julieta, natanong ni Manong Ted yung tungkol doon po kung saan galing ang puhunan. Pwede po ba namin malaman kung magkano yung total na nagasta po para dito sa Captain's Peak Resort, kung okay lang po? Siguro as of now, from 2019 until now, siguro ang calculation ko po is almost 10M na po. 10 million na po. At kanina rin po, nabanggit ninyo, natanong ni Manong Ted, kung kayo ba'y nagbigay ng something para po dito sa mga taga-DENR at PAMBI. Ang sabi nyo po, yun yata ang problema dahil hindi po kayo marunong magbigay. Tama po ba yung naging sagot nyo? Yun pong sinasabi nyo. So, base po dun sa sagot ninyo, ibig nyo po ba sabihin yung iba po pang mga resort na nakatayo pa dyan sa paanan ng Chocolate Hills, kaya hindi nasisita dahil nagbibigay?
No comment po ako dyan kasi wala po akong proof eh. Opo. Yung sa amin lang po yun. Ma'am, yung sa amin lang po yan, i-defend ko. Opo. Ayoko pong i-tackle yung sa Yes. kanila po. Kasi may problema na po kami pagkatapos i-ano ko pa sila. Yes, Yung ma'am. sa amin lang Opo. po yung itatakol Yes, natin. yes. Okay. That is Sige. correct. That is correct. That is very, very correct. Opo. Alright, sige. So, meron ka ba mahabang tanong? Last na lang po, Ate Julieta, kung hindi po kayo nakapagbigay, pero nagkaroon po ba ng pagkakataon na may hiningi po sa inyo para po sa approval ng mga permits? Wala po. Ano po, yung mga DNR na meet ko po, hindi po sila mapera. They are working for their own. Opo, sige po, opo. And muli po, salamat po na marami dito po sa inyong mga pagsagot na ito. So, meantime, opo, dito po sa inyo ngayong closure, suspension, meron ba kayo namang alam na mga resort na pareho po sa inyo na nag-ooperate pa din? Hindi ko po may mention pero sa kanila na lang po yun, Mang Hindi, Ted. pero meron Kasi po. ang sakit na po na yung ulo ko. Pagkatapos Oo. sa kanila na po yung problema yung panawagan ko na lang po kung ganito po ang nangyari sa amin, sana meron kaming alam pero sana be fair naman kasi pare-pareho lang po tayo naghanap buhay. Yung mga kasamahan ko dito, yung staff 16 po kami dito. Opo, yes I ma'am. included, yes. Opo, kasi Yun lang po- po, Mang Ted. Opo, kasi po, kaya ko natanong yan kasi doon sa ilang mga lugar na merong similar na nangyari, pareho ba? Ang sinasabi ng iba, ba't kami lang? Ganun lagi po yan. Ba't kami lang? Meron pa dong iba. Oo, so sa inyo po. Yes, Opo, go ahead. Yes, ganun po. Meron po. Yung mga, siguro kahit kayo po, pag nagpunta po kayo dito sa area ng Captain's Peak, siguro pag tingin mo, bakit ang ganun talaga yung mga comments ng mga tao? Parang walang naiba. Parang walang nagalaw eh. Ang sakit ng ulo kasi yung mga comments sa ina-upload po, parang binababoy na nila talaga kami. Pagkatapos sabi ng yung kapatid ko, he is a loner type of person. Sabi niya, Opo. naghahanap buhay lang po ako sa barko para Opo. maiproso po yung sorry po, yung dream niya na pag gusto na po siyang mag-retire, meron po siyang Opo, meron siyang pagkakakitaan, meron siyang Pagkakitaan po. meron siyang retirement income, may kumbaga may napundar siya, di ba? Sa kanyang paghihirap. Naintindihan po namin 'yon, Ma'am Julieta. We sincerely Yes po. understand. Opo. Yes, we are big family po. Opo. We are Sige. big family and Opo. siya lang po ang inaasahan po namin. Opo, kasi po kaya din namin natanong ngayon, ma'am, baka kasi may nakita kayong ibang resort na nag-ooperate, sabi mo, mukhang maganda yon, di ba? So mag-invest tayo doon. Sabi nga ninyo, dahil sa hindi naman kayo maalam sa requirements, kung ano lang sinabi sa inyo, yun lang muna ang inyong ginawa. Opo. So, kayo ho mismo, nagkusa lang kayo dyan, hindi kayo sumunod dahil sa may iba na nakapag-ooperate na hindi naman naistorbo. Hindi naman kasi yung ICC kasi yung transparent talaga. Yung ibig ko sabihin ba, yung business permit at saka yung PAMBI clearance, sana may impose nila ng hindi kayo pwedeng mag-operate unless you are complied already the ECC, Opo. the PAMBI clearance. Yes, PAMBI clearance, PAMBI clearance, the ECC, and then Opo. the pending permit po. Opo. Sige. Yun po. Opo. Sige. Anyway, so ang akin pong payo sa inyo, Ma'am Julieta, kung mamarapatin po ninyo, tibay-tibayan po ninyo yung loob, lakasan po ninyo yung loob kasi mukhang ito pa lang po yung simula, And doon po sa sinasabi nga, 'di ba? Baka sinasabihan kayo ng anak niyo, wag na kayo magbukas ng social media kasi definitely po baka ka ma-stress lalo dito. At kung kayo po ay senior citizen na, baka lalo ka pang, alam niyo na, problema ng lubos. Pero yung nga po, ang atin po ngayong adhikain lang para mapakinggan po ang side ninyo sa istoryang ito. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng naminaw, nagtanaw karon sa atong programa sa RPTV, sa 1PH at naminaw sa radyo? Ano po ang inyong mensahe, ma'am? Yung mensahe ko po sa inyo, bago po kayo mag-comments ng mga 100% negative po, alamin niyo muna. Kasi ang dami niyong yung mga comments niyo parang wala na kayong pakialam sa damdamin ng ibang tao. Hindi lang po sa ganito lang po na sana hindi natin gamitin yung power natin sa social media na ganon-ganon na lang. Mas mabuti siguro puntahan ninyo ng Captain's Peak Resort para makita nyo talaga yung exact situation po dito sa area. Opo. Willing kayo na humarap po sa Senado or sa Kongreso kung ipapatawag po kayo, ma'am?
Sure, why not? Opo. Nasaan po ngayon sa inyong kapatid? Nasa biyahe? Nagkasakit po yung kapatid ko, Mang Teddy, nagkasakit po yung kapatid ko. Siguro by March 19 po, siguro i-admit po siya sa Makati Med. Opo. Sana po sana po hindi hindi humakadagdag itong sakit sa loob na ito na nangyayari po at atin ang babalik. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman